po sa inyong lahat, mga kapiras sa baul. Ang tatalakayin natin dito ngayon, ang laman nitong baul natin is big win, big prize, and million. Dahil po ito'y mga malaking barya po ito. Kasama po dito ang ating barya sa Pilipinas din, na pinakamalaki. Kasama dito natin talakayin para malaman natin ang price nila sa panahon natin ngayon. At itong mga big wins din na galing sa ibang bansa na tinatawag na bronze slot token and coins. Bakit kaya tinatawag itong bronze slot token and coin? Ito na may proof coins din. Itong bronze slot token and coin. Proof coin siya, kaya mataas ang price niya. Buksan natin ang baul. Ito po, ipakita ko po sa inyo. Ito po yung reverse ng ating barya. Nakita niyo, ang design niya is guitar. Tapos dito sa may kulay itim siya kasi proof coin po siya. Yung reverse naman niya, ito po, nakalagay po Hard Rock Copy. Ito po, nakalagay po. Dito po sa bandang ibaba, makita ninyo na ang kulay niya hindi po kapariha doon sa taas dahil proof coin po siya. Proof coin po yung bronze slot token and coin natin. $1 po ito, Hard Rock Hotel Casino Token, Coin, Las Vegas, Nevada. Yun po. Napakalaki po yung barya nito. Malaki po siya. Absolutely guitar yung verse niya. Ayan po. Yan po yung design ng verse niya. And reverse naman is Hard Rock Hotel. Yun po yung reverse niya. One event po ito sa mga program special. Special bestseller naman ang price nito is 1,26,586. Napakataas. Pero sa atin, kasi jurisdiction dito sa atin to. Doon lang po ito sa Hotel Casino sa Las Vegas, Nevada. Doon lang po ito gagamitin. Mga pan-gaming event coin ito doon o token. In Philippines, ang price nito is $30. So, equivalent po ng 1,500. $30. So, ang weight nito is 21.5 grams. Yun. Bakit guitar ang likod nito? Yung harap. Harap pala. Guitar po yan dahil pagkatapos ng mga pan-gaming na gagawin mo doon sa casino hotel, kumakain ka, yun. Lalapitan ka ng mga singit doon. Kakantahan ka, kaharanahan ka. So, yun po yung pictures niya. Kaya, gitara po yan. So, kahit anong gagawin mo doon, sa mga pan-gaming doon, lalapitan ka ng mga singer. So, yun po, yung big win natin, $30 po sa Philippine money natin, sa US dollar, Philippine money natin is 1,500 po ang equivalent nito. Dahil hindi po ito naka-jurisdiction nito. Pero doon po sa Hotel Casino, Nevada, Las Vegas, 1,26,586. Napakataas po. So, thank you sa coins na to. Manahawak natin. Yung pangalawang coins natin, ang pictures nito, ito po. Makita ninyo, tower naman. Big coin din po ito siya. Location nitong coins na ito is France. Issuing siya ng Munali del Pares. Yan po, yung barya natin. Nakita ninyo, tower po yung nakadrawing niya. Sa likod naman, yun po, nakasulat, year 2000. Yun po yung paggawa nitong barya natin. Year 2000. Yun po, yung niya, location, France, issuing Munali de Pares, entirety. Period, Fifth Republic, 1958, dated. Type, Sovereign Medals, Tourist Souvenir, year 2000. Composition nito is copper, aluminum, nickel, with ang
bigat niya is 1585 grams. So malaki din ito. Parang kasunod laki nung unang pinakita ko. Size niya is 34 millimeters. Thickness 2.5 millimeters. Shape round. Technique mild. Orientation, middle alignment, number 76215 reference is FR740229. Obverse Leonard D. Glass. Yun po, yung obverse Leonard D. Glass. Yung reverse naman niya, Connection Nationale 2000. Yun po, yung reverse. Age, mild yung age natin. Mint and Paris Mint. Pisac, France. Doon po siya na mint. May mga mint po yan. Hindi ko lang ituro kasi madadami mga nakalagay. Worth in Philippine this coin is 10,000 pesos. $200. So, equivalent po ng 10,000 pesos. So, pag mayroon kayo, ganyan po ang presyo sa Monali na pera na to. Monali di Pares. Ito po. Okay, punta naman tayo sa ating pangatlong coins. Ang coins natin na pangatlo is Retro 1977. Ito po. Napakalaki din po ito. Monarchia ito. Queen Elizabeth Silver Jewel Collectible Specification. Yan po, nakasakay ng kabayo yung atin pong Queen Elizabeth. 1977 po yung pera natin. So retro yan, 1977 Queen Elizabeth Silver Jewel Collectible Specification. Yan po yung pictures niya. Yan po yung pinaka-portrait niya na obverse. Queen Elizabeth. Issuer, United Kingdom. Year of issue, 1977. Diameter, 30.5 millimeters. Weight, 28.28 grams. Composition, metal, copper, nickel, and silver. Kaya pala ganyan. Halo pala ito. Copper, nickel, and silver. Obverse, Queen Elizabeth II by Arnold Machin. Reverse, Her Majesty the Queen on horseback. Yun po. Kita natin. Nakasakay po yung Majestic Queen. Quality, circulation, big euro, 15, 20, 50 Philippine money is 1,800. Oh, okay din. Malaki din siya. 1,800. Euro siya is 15, 20, 50. Kung bibiliin mo sa euro, the price natin is 128. Okay din po. Malaki din po yung price nitong Queen Elizabeth Retro 1977 Silver Jewel Collectible Specification. Okay? Big Queen tayo. Puro Big Queen. Kaya ang kasunod natin is 1975 5 piso Ferdinand Marcos. Ito po. May apat po ako rito. Apat na piraso. Ito po. Apat na piraso ito. Na Big Queen. Kukuha lang tayo ng isa kasi hirap kawakan yung apat. Ito po. Ito po yung coat of arms natin. Bagong lipunan. Ito naman yung portrait. Ferdinand Marcos Ibralin. Philippine Queens. Price nito is 9,500. Wow, 9,500 na apat ito. So, times 2 ng 4, 9,500 times 4, 38,000 po ang binta nito. Kasi apat po ito. So, ang pictures nito is Philippines. Period. Pagpatuloy po natin, ito po yung pictures niya. Ferdinand Marcos Ibralin 1975. So big piso nito, 5 piso talaga to. Big Queen ang ano nito. Pictures is Philippines, period Republic 1946, dated
type circulation. Year 1975, 1982, value 5 piso. Currency, piso, 1967, dated, composition, nickel. Weight is 22 grams. Diameter, 36.5 millimeters. Thickness, 2.6 millimeters. Shape niya is round. Technique is mild. Orientation, middle alignment. Yung alignment niya. Demonetize, yes, dan demonetize na po ito. Numbers is 4519. Reference is 210 S58H. Yun po yung ano natin, barya natin. Ferdinand Marcos Hydralin. Napakalaki po yung barya natin. Po yung barya natin. Obverse, coat of arms, Republic of the Philippines. Ito po yung obverse niya. Reverse, President Marcos and left profile. Yun po. Men facing to the left side. Dated in Rise of Power in September 21, 1972. Ang bagong lipunan series. And in 1975, Rise of Power, Ferdinand Marcos in 1975. So, ang engraver ay si James Ferrer. Yun ang engraver natin, James Ferrer. So, yun po ang tungkol sa ating pera na Ferdinand Marcos. Ang price po nito sa online is 9,500 po. Ayan, tulad nito, medyo magandang klase. Yun po, yung detalye niya, buo pa. Buo pa yung detalye. Kaya pwede ito sa 9,500 ang mabinta nito. So yun po, yung ating Ferdinand Marcos Big Coin 5 piece. Punta naman tayo sa atin pong 2 piso, 1980. Po, yung 2 piso natin, 1980. Big coin din po ito. Ano to? 2 piraso. Isa lang gagamitin natin. Big coin din po ito. 1890 to 1990. So, mayroon siyang 100 taon. So, ano ito? Ang tawag nito pera nito isa commemorative. 100 taong kaarawan ni Elpidio Quirino. Commemorative ito. Mayroon itong 10 corner, diagonal ito, Philippines coin. Description natin, ating basahin ang description. Issue, Philippines, denomination 2 piso, year 1990. Subject, Centennial Movement. Yun po ang program nito. Period, Republic of the Philippines, 1967-1994. Coin type, commemorative coin. Composition, copper nickel. Age type, smooth shape. 10-sided diagonal. Yun pala. Alignment, middle alignment with 12 grams. Yun po ang bigat niya. Diameter naman is 31 millimeters. Thickness, 2.7 millimeters. Obverse, 1946, 1953, 2 piso. Yun po yung makita natin sa obverse. Yun po yung maliit na pagkasulat dyan. 1948 to 53. Okay. Sa ating pagpatuloy, ito naman, parang katulad kay Elpidio Quirino, pero ito hindi po to si Elpidio Quirino. Commemorative din po ito. Ang year nito is 1991. So, kasunod siya ni Elpidio Quirino. Ito si Jose P. Laurel. 2 piso commemorative coins.
Jose P. Laurel. Ika-100 taon na kaarawan din ito. 1891 to 1991. So, ito po yung ano niya. Obverse. Parang may diamond sa likod ng pera na ito. Yung obverse niya. Jose P. Laurel. Ang issuer nito is Philippines. Denomination is 2 peso. Year 1991, coin type natin is commemorative coins. Composition, copper nickel. Copper nickel itong barya natin. Edge type niya is smooth shape, thin side diagonal. Yun po, makita ninyo. Ikot po yung kanto niya. Inside diagonal. Alignment, middle alignment with 12 grams. Kasi bigat din po sa yung El Pecho Quirino na commemorative. Parang magka-size lang po ito. Diameter is 3 mm. Thickness 2.6 mm. Obverse 1943. 2 piso. Yun yung obverse niya. Makita niyo yung obverse dito sa baba. Mayroon pong year yan, tapos kasunod yan sa 2 piso. Napakasulit. So, ang reverse niya, yung reverse niya, yun po, yung reverse, year 1991 from 1891. So, isang daang taon. The President Jose P. Laurel. Worth is 5K. 5K na pala ito. Rare na pala. Itong ito. Mahirap na din palang hanapin. Pero may mga hawak pa rin ng ating mga kabaol dyan. Ilabas na yun yan. Hinahanap na pala ito ng mga kolektor. Mataas na presyo. Mahirap na din pala daw hanapin sa sirkulasyon. So, mataas ang presyo nito. Nasa 5K na pala itong diagonal na commemorative na ganito. Tingnan nyo mabuti. Magandang klase. Parang may ano siya. Diamond. Triangle sa gitna ng reverse niya. So, yun po ang ating pera. Jose P. Laurel, tin-sided. Diagonal. 2 piso. Tungo naman tayo sa pira ng ibang bansa. Ito, big coin din to. Medyo rag na, pero makita pa naman. Yan po, big coin din po siya. Ito yung tinatawag na walking silver half dollar. Yan po. Yung obverse niya, ito po yung obverse niya. Walking man with sunrise behind him po. Mayroon na sunrise yan sa baba sa kanyang paa. Portion na kanyang paa. Year issued is 1900 years. Oh, 1900 years. 1900 years to 20, 21, 22. So, 4 na dekada itong pera na to. So, napaka-rare na rin. 4 na dekada na ginabot niya. So, kita niyo. Kaya, gano'n na lang yung itsura. Hindi na gano'ng ma-identify. Yun po, yung agila niya, BB Eagle talaga to. Hindi po ito malaking agila. BB Eagle. Tapos, ang obverse niya is walking man. Kaya tawag nito is walking dollar. Price nito sa atin, sa mga kolektor is 15K. Malaki na. 15K na ang price nito. Dahil rare na ito, 4 na dekada na. 1900 years siya. 22 na ngayon. So, 4 na dekada.
ang mag-apat na dekada na. So, napaka-rare na, kaya napakataas na din pa ng presyo. So, kung mayroon kayo, itago lang nyo, preserve niyo kung ayaw nyo pang i-dispatch siya. Kung hindi kayo makahanap ng mga kolektor na talagang legit buying, itago muna ninyo. Lalo pang tataas ang presyo niyan, mga kabaol. Pagdating ng panahon, baka doble o triple ng presyo. Kasi hinahanap din yan sa mga kolektor. Lalo na sa ibang bansa. Kasi ito, ibang bansa to. Kung mayroon ka dyan, tapos mapabiglang mapunta ka ng Philadelphia, yun. Mayroon tayong mga tindahan doon ng mga Kuwait's buyer talaga. Kaya maganda kung marami kang dalhin. Kaya kailangan legal permit. So, yun po ang ating walking dollar. Last na pira na ating tutukuyin o talakayin, ito po yung Queen Elizabeth. Napakalaki din na barya. Queen Elizabeth PG 1969. Yun po, makita ninyo, PG 1969, Queen Elizabeth. $1 po ito. Worth is $20. $20 ang worth niya is 1,000 lang pala to sa Philippine money. Baba lang, pero napakaganda ng coins. Kahit 2,000 pwede pa rin. Yan mo ang coat of arms ng monarkiya. Tapos si Queen Elizabeth yung portrait natin. Pero tataas pa itong price na to pagdating ng panahon. So kung mayroon kayong ganito, ingatan nyo. Dahil tataas pa yan, dudoble ang presyo niyan. Ang weight nito is mabigat ito, 27.71 grams. Specification, issuer, United Kingdom, year 1969. PG, diameter, 38.51 mm. Yung weight niya, 27.71 grams. Composition, nickel, silver. Nickel, silver na ito, mayalo. Yung obverse niya is Queen Elizabeth. Yun po yung obverse niya. Facing right. Reverse, coat of arms in Monarchia Kingdom. $1. So yun po yung pinakahuli nating barya na talakay na malaki ang mga halaga, mga barya natin. Saka mga big big coins. So yun po ang ating natalakay. Yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at pindutin ang post button, tapos i-share, alampagin ang kampana para lagi kayong update sa mga susunod na video. Thank you and God bless us.